Magandang umaga po sa ating lahat. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Bago po magsimula ang ating pananambahan, hayaan niyo po akong basahin ang Hebrews chapter 13 verse 15. Samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 13 verse 15. Ito po ang nakasaad. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw po na ito na binigyan niyo po sa amin. Maraming salamat po sa aming magandang gising, Panginoon. Lord, salamat po sa mga biyayang natatanggap po namin sa pang-araw-araw. At Lord, hindi po madali ang aming sitwasyon. Ito pong pandemya, Lord, hindi po siya madali, pero kayo pong patuloy na nagbibigay po ng aming mga pangangailangan, Lord. Hindi po kayo nagkukulang. Lord, salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat po sa amin sa pandemya pong ito, Lord. Kayo pong nagagabay po sa amin saan man po kami magpunta. Lord, maging sa mga kapatid po naming may sakit, Lord, tulungan niyo po silang maghilom at alam po namin na kayo po ang makapagpapagaling po sa kanila. Lord, maging sa message po na maririnig po namin mamaya, tulungan niyo po kaming i-apply po namin yon at tulungan niyo po kaming ibahagi po sa iba ang aming nalalaman. Panginoon, sa tagapaghatid po ng inyong mensahe mamaya, kayo pong magbigay po sa kanya ng wisdom at ng knowledge po na maihatid po sa amin ang mensahe ng maayos, Panginoon. Lord, maging po sa worship team, kayo pong magpala po sa kanila. At Lord, tulungan niyo po kaming makinig po sa inyong salita at pagnilay-nilayan po namin yon. Panginoon, ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray.
our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Oh, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great, Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name.
my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. Worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong text sa umagang ito ay makikita po natin sa Awit 119 verse 11. Ang sabi po sa Ingles, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Sa Tagalog po, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Nakikita ko po sa ating teksto ngayon na merong labanan sa salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy po sa salita ng Diyos, tayo po ay humaharap sa maraming labanan. Kaya naman, alam po ito ni David. Kaya nasabi niya, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang tao po ay isinilang na meron ng labanan sa buhay. Ano man ang gawing pagpoprotekta ng magulang sa kanyang anak, ay makakaranas pa rin ang kanyang anak ng pagbubuli o paano mabuhay sa mga labanan. Kaya naman, sila ay ating tinuturuan. Sa Biblia po, ang mga magulang sa Israel ay inutusan na turuan ng kanilang mga anak sa salita ng Diyos upang wag nilang makalimutan ang kanilang mga kwento at ang mga milagrong ginawa ng Diyos upang sagipin sila. Ganon din po sa atin. Turuan natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos upang sa kanilang paglaki hindi sila mahihiwalay. Dito, paano po? Paano ka pupunta ng labanan na wala kang tabak? Wala kang sword? Ang isang sundalo na wala siyang armas? Ang isang karpentero na wala siyang dalang martilyo? Alam nyo po, maraming mga dakilang mandirigma na nakilala sa kanilang mga sword o sa kanilang mga tabak. Kilala natin ang kwento o ang pelikula ni King Arthur. Kung wala siyang Excalibur o yung kanyang sandata, paano kaya siya? At imagine mo si Zorro na wala yung kanyang rapier o yung kanyang espada o yung tinatawag nilang Jedi Knight na wala siyang lightsaber. Ganun din po, imagine nyo rin ang isang Kristiyano na wala siyang Bible. Makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 17, ganito ang sabi, at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Opo,
ito ang sandata ng isang Kristiyano na tinatawag na tabak ng Espiritu. So, ang sabi po nung nabasa ko, ang isang Kristiyano ay isa rin daw mandirigma, a warrior. Kung tayo ay nasa labanan, kung wala tayong sandata, ano ang magagawa natin? Either na matalo ka o manalo ka. Kaya nga may sandata ka na magkaroon ka man ng chance na manalo tayo sa kalaban. Maraming mga Kristiyano po ngayon ang nag-struggle paano sila magpatuloy sa salita ng Diyos. O maaring masabi natin na madalang na lang ang mga nagbabasa ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic. Nakakalungkot po na makita natin na kapag meron silang suliranin, meron silang karamdaman, o may mabigat na pangyayari na hindi nila alam kung saan sila makakatagpo ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Napakahalaga po ng salita ng Diyos, lalo na sa pandemic ngayon. Oo, mga kapatid, tayo ay nananalangin sa Diyos, o maraming tao nananalangin sa Diyos, pero nami-miss nila yung sagot. Kasi po, ang sagot sa pagtawag natin sa Panginoon, doon sumasagot ang Diyos sa kanyang mga salita. Kailangan ba natin ng hope, ng pag-asa? Ang salita ng Diyos ang siyang sumasagot sa tanging pag-asa. Kailangan ba natin ng mga sagot sa maraming tanong? Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng siguradong kasagutan. Ano ba ang kailangan natin? Ang salita po ng Diyos ay nandyan sa panahon ng pangangailangan. Ano ba ang may bibigay sa atin ng tabak ng Espiritu o ang salita ng Diyos? Una po, ang tabak ng Espiritu ay nagpapaalala. Ito po. Unang puntos natin, ito ay nagpapaalala. Sa aklat po ng Nehemiah, ay makita natin doon na kanilang binuong muli ang mga pader. At sa kanilang pagbuo ng mga pader o rebuilding the walls, ay maraming mga kalaban ang naghangad na mahinto ang kanilang paggawa. Sa Nehemiah chapter 4, verse 17 and 18, ganito po ang makikita natin. Sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala, at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang, at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trompeta. Makita po natin, dahil maraming umahadlang na hindi magawa ang mga pader doon sa Jerusalem, ay ang ginawa nila na ang kanilang kamay ay sa kabila ay may pangtrabaho, ay sa kabila naman ay sandata. At ang sandatang tabak naman ay nandun sa kanilang baywang upang sa anuman pagdating ng kalaban, ay nakatabi silang tao na may hawak na trompeta at ihipan yon upang magsipaganda sa labanan. Ito po ay nagpapaalala na kahit may trabaho ay handa sila sa labanan. Ito rin po ang nagpapaalala sa atin na huwag tayong hihinto sa salita ng Diyos, lalo po sa panahon ng pandemic. Ito po ang ating labanan ngayon. Kaya maghanda po tayo. Kaya naman ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na merong labanan. Ang tabak po ng Espiritu ay nagpapaalala sa atin, tayo ay nasa labanan na huwag tayong magkasala. Kung wala po tayong tabak ng Espiritu o ang salita ng Diyos, madali tayong magkasala. Ang sabi po ni Haring David sa ating teksto, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso o iingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo.
ingatan po natin ang ating puso. Ingatan po natin sa ating puso ang salita ng Diyos upang lagi tayong mapaalalahanan nito. O ingatan natin sa ating puso upang lagi tayong mapaalalahanan ng salita ng Diyos. Ang kalaban po, alam po niya kung paano tayo gapiin o talunin. Marami siyang palaso, marami siyang patibong, marami siyang pandaraya at ama ng lahat ng kasinungalingan. Nung una pa man, sina Adan at Eva ay natalo na ng kanyang madaya nung kainin nila yung bunga ng mabuti at masama. Pero po, nang si Jesus ay subukang attempt ni Satan, tutuksin ni Satan, ipinakita po ng ating Panginoong Jesus kung paano gapin ang kalaban. At natalo nga niya. Kaya po, lagi nating tatandaan na ang kalaban ay meron ding tabak o meron din siyang sword. At yun ang ginamit nga niya sa ating Panginoong Jesus. Remember na ang sinabi niya sa ating Panginoong Jesus ay nag-quote din siya ng salita ng Diyos. At yun ang kanyang tabak. Pero po, ang tabak natin bilang mga Kristiyano ay double-edged sword, ang sabi po ng Bible. It's a matter kung sino ang talagang matalim. Makita po natin ng isang kwento na merong isang tao na mahirap lamang at siya ay nag-apply ng trabaho at siya ay natanggap bilang sa pagpuputol ng mga halaman. At meron siyang palakol at napakasipag ng taong ito. Sa isang araw ay sa sipag niya ay nakakapagputol siya ng 12 o 20 na halaman. Pero napansin niya, kahit masipag siya, yung mga kasama niya, hindi man isang araw ay kalahating araw lang, ay nakapagputol na sila ng 20 halaman. Siya ay buong maghapon na nagputol ng halaman. At sinabi nung may-ari na masipag ka, kaya lang tumatagal ang iyong pagputol. At napansin nung may-ari na ang masipag na taong ito, kahit ginagawa niyang lahat, kaya lang yung kanyang palakol ay hindi matalim. Kaya mabagal magputol ng halaman kahit masipag siya. Kaya naman po mga kapatid, lagi po nating isapuso ang salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay maging matalim at marami tayong magagawa. At upang huwag tayong magkasala, ay ang salita ng Diyos ang laging magpapaalala sa atin. Kaya po itago natin sa ating puso ang salita ng Diyos upang huwag tayong matalo ng kalaban. Opo mga kapatid, alam din pala ng kalaban at gumagamit sila ng salita ng Diyos. It's a matter kung paano ba katalim ang ating tabak. Mga paalala upang magtagumpay, meron silang sinasabi, prevention is better than cure. Ang laging paalala ng magulang, palaging handa sa labanan. Kaya naman pinapaalala tayo ng salita ng Diyos upang tayo maging handa sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu. Sabi nga po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakahalaga po, meron ka man pinag-aralan o wala, ang wisdom ay malayang binibigay ng Panginoon sa taong sa puso niya iniingatan ng salita niya. Delight thyself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Opo, napakaganda nun. Ang totoo, ito po ay aking life verse. Na sa Panginoon mo ibigay ang iyong mga kagustuhan. At ang Panginoon ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ang paalala po ay gamot daw sa taong nakakalimot. Kaya po, upang wag nating makalimutan ang salita ng Diyos, sabi niya ring David, upang wag ako magkasala laban sa iyo. Sa puso ko iingatan ang mga salita mo.
Meron pong kwento na dalawang magkaibigan na nag-uusap at tinanong ng kanyang kaibigan sa isa, "Di ba nasa abroad ang tatay mo?" "Oo," sabi niya, "nasa Canada siya." "At naalala mo ba siya?" sabi ng kaibigan niya. "Siyempre naman, lagi kong naaalala ang aking daddy at lagi nga kaming nagsusulatan. Kaya naman, nalalaman niya ang lahat ng nangyayari sa amin at nalalaman din namin ang nangyayari sa kanya. Lagi nga namin siyang pinag-uusapan sa bahay." Sabi ng kaibigan, "Halimbawa, kung hindi na kayo nagsusulatan," natahimik ang kaibigan niya. "Baka kung hindi na kami nagsusulatan, baka makalimutan namin siya. Baka maalala man namin siya ay pansamandali na lang. O bihira na lang." At sabi ng kaibigan niya, "Kaya naman, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin upang maalala natin siya." Ang sulat ng yung daddy ay parang yan ang salita ng Diyos. Gayon din yung mga kasama mo sa buhay ay tulad din ng kasama natin sa church. Kaya naman yung sulat ng yung daddy, tulad dyan ng salita ng Diyos, kapag nakalimutan na nating basahin ang sulat ng Diyos sa atin, ay bihira natin itong maalala. Kaya nga po, tulad ng sabi ni Haring David, "Ito ay iningatan ko sa aking puso upang huwag siyang magkasala." Nakita po natin, merong labanan doon. Ang labanan doon ay para ano ang ating gagawin upang huwag natin makalimutan ang salita ng Diyos. At yung mga namang kasama niya sa bahay ay tulad namang kasama sa church. At kaya nga, pag nasa church tayo ay pinag-uusapan natin gaano kabuti ang Diyos, nagpapaalalahanan, nag-encouragement, at pinakikita na tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon at tayo ay sumasamba sa Kanya. Kapag hindi na natin binabasa ang salita ng Diyos, tulad nung love letter, ay maaring makalimutan na natin at hindi na tayo mapaalalahanan ang salita ng Diyos at madali tayong mahulog sa tukso. Pangalawa po, ano ang magagawa sa atin ng tabak ng Espiritu? Pangalawang puntos po, ito ay isang kalasag o armas. Opo, ang tabak ng Espiritu ay kalasag at armas natin. Sinasabi po ng Bible na ang supreme weapon ng isang Kristiyano ay binigay ng Diyos sa atin, na ito nga ang salita ng Diyos. At sa sandatang ito ay sinasabi niya na meron dalawang bagay. Yung isa ay defensive weapon at yung isa ay offensive weapon. Alam po ninyo sa larong basketball, meron silang tinatawag na offense and defense. Ito po ay napakahalaga. Ang ibig po sa sabihin ng offense, ito ay sumusugod. At ibig po sabihin ng defense, ito ay nagdedepensa. Mga kapatid, hindi lamang sa offense na nanalo ang isang team o isang tao, sa defense din ay malaking bagay na nananalo rin siya. Ang ating pong Panginoong Yesus nung siya ituksuin ni Satanas, ipinakita po ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pagdedepensa. Dinipensahan din niya ang tukson ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang totoo nga po ay 3 beses niya sinabi, "It is written, it is written, it is written." Nasusulat, nasusulat, nasusulat. So, ang salita po ng Diyos ang isang ating depensa upang huwag tayong mahulog sa tukso. Nakita po natin kapatid, ito po pala ay depensa upang huwag tayong matukso. So, ang salita ng Diyos ang ating depensa sa ating kalaban upang huwag tayong mahulog sa tukso. Ang sabi rin ni Haring David,
dun sa awit, sa ating text, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso. Sabi sa English, thy word have I hid in mine heart. Kung tatagalogin natin, sabi niya, itinago ko sa aking puso. Ito raw po isang defensive weapon na tulad ng tabak. At ito ay tumutulong upang protektahan tayo. Opo mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang ating sandata upang protektahan tayo protektahan tayo na huwag tayong magkasala. Napakaganda mga kapatid. Minsan parang sinasabi niya ang hirap na hindi magkasala. Pero po ang salita ng Diyos ang siyang ating magiging protection. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ganito po ang sabi niya. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, dinidepensahan po tayo ng salita ng Diyos sa pagtuturo sa katotohanan, pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Nakita po ninyo? Ang depensa, salita ng Diyos, ay tinuturuan tayo ng para maging malakas at matatag tayo, lalo na sa pagdating ng mga problema, tukso at pagkakasala. Kung dinedepensahan tayo ng salita ng Diyos at natuto tayo, ay matuto rin naman tayong dumipensa para sa iba. O depensahan natin ang ating sarili. Sa ganun ding paraan, sa pagtuturo, kung tayo ay magtuturo sa pagtatama, kung meron nagkakamali, tama natin sila. At sa pagtutuwid, kapag alam natin ito ay nagkakamali. At sa pagsasanay sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay siya ring ating armas. O masabi natin ito ang siyang ating offense. Kanina po ay nasabi ko paano natin depensahan. Ngayon, paano naman tayo susugod o mag-offense? Ipagtanggol natin ang katotohanan. Ang sabi po sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito po ay napakalaking bagay, lalo na po sa ating mga mananampalataya. Kung minsan ay nasisikil ang katotohanan at di natin napapaya. Kapag nalaman mo raw ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyo. Kaya pag dumating ang pagkakataon, ipagtanggol natin ang katotohanan. Ito ang ating offense sa kalaban. Huwag natin hayaan na apihin tayo ng mga pagkakamali ng kalaban, kundi ipahayag natin ang katotohanan, lalo na sa panahon ng pangangailangan na kailangan nilang malaman ang totoo. Parang sinasabi natin, huwag natin sikilin ang katotohanan at huwag natin itong itago. At sinasabi rin po ganun din po, maaaring masabi ko, gamitin natin ang talim ng tabak ng Espiritu. Di po ba nabanggit ko, ito ay double-edged sword? Ang sinasabi po sa Hebrew chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng tao. Alam niyo po mga kapatid, gamitin daw natin yung talim nung tabak ng Espiritu. Magagamit po natin ito, lalo na sa mga taong matitigas ang puso, na kailangan matalim na tabak ang gamitin natin. Kaya po dapat maging handa tayo o magkaroon tayo ng offensive move sa mga taong mahirap himukin sa salita ng Diyos.
Ipakita natin na ating tabak ay hindi pa puro. Meron siyang talim upang maramdaman nila gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos. Meron nagsabing the best defense is a good offense. Paano po ba yon? Ang maganda o the best na pagdedepensa ay yung meron kang mabuting offense. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, ganito pong sabi niya sa English, "But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence." Nakita po natin na always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that's in you. Dapat daw ay lagi tayong handa sa pagdepensa sa sino mang magtanong sa ating pananampalataya. Makita po natin, isang bagay ang masasabi ko na napakagandang offense ay yung ibahagi natin ang salita ng Diyos. To share the gospel. Ito po ang ating opensa kay Satanas. Ito ang ating pag-atake sa Satanas na dahil ayaw niya na mabahagi ang salita ng Diyos at maraming makakilala. At yung mga nagtatanong ng ating pananampalataya, yun ang ating defense sa kanila. So ito po ay dalawang bagay. Kaya nga nasabi niyang the best offense is the best defense is a good offense. Kaya naman habang tayo ay nagdedepensa, tayo naman ay nakakapag-opensa sa kanila sa pamamagitan ng pagbahagi ng salita ng Diyos at may pakita natin sa mga iba pag tinatanong tayo sa ating pananampalataya. O to share the gospel is our offense to Satan and to defense to those who ask of our faith. Nakita po natin, ang offense natin kay Satanas ang pagbahagi ng salita ng Diyos at ang pagdepensa natin sa mga tao sa ating pananampalataya. Isa po sa the best offense na makita natin, mga kapatid, na sinasabi sa Bible, fight the good fight. Lumaban ka na merong magandang laban. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Ipaglaban mo ng magandang laban ng iyong pananampalataya. At ang ibig pong sabihin nito, ang paglaban daw sa magandang pananampalataya na tayo raw ay we abide in the Word of God. Tayo raw ay naka-abide sa salita ng Diyos. Regardless ano man ang iyong damdamin, ano man ang iniisip mo, ano man ang iyong naiintindihan. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, if you abide in my word, you are my disciples indeed. John 8:31. Opo, kailangan lagi tayong nakaugnay sa salita ng Diyos upang makita nila na tayo ay kanyang totoong mga anak. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong nakaisipan, dapat po, ang ibig sabihin ng fight the good fight of faith, we are abide in the Word of God. Isa pa pong bagay na fight ang gusto kong makita natin sa panahon natin ngayon. Yung lalaban ka sa iyong buhay o fighting with your life, nakasama mo ang Diyos. Tulad po ng COVID-19, nakakalungkot na meron po kaming miyembro na tinaman ng COVID-19 at ang aming panalangin at encouragement sa kanya, huwag siyang bibigay. Opo, mga kapatid, ano ba ang pwede nilang ipanglaban kapag meron ka ng COVID-19? Alam niyo po, nung nabalitaan ko yon, ay umiyak ako ng umiyak dahil matalik ko siyang kaibigan. Napakasakit pala. Hindi ba na ako ang tinamaan, siya ang tinamaan, pero damang-dama ko ang kalagayan niya.
lumaban po tayo. Nakasama natin ang Panginoon. It is our offense sa kalaban. Huwag tayo bibigay. Isa pa pong napakagandang pakikipaglaban, ang sabi sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag daw tayong patalo sa kasamaan, kundi talunin natin ang kasamaan ng kabutihan. Napakaganda po nun. Ang salita po ng Diyos ay ang ating kalasag, ay siyang ating kalasag at armas. Sinasabi po yung ibon na gray heron ay meron din ganung uri ng pagtatanggol. Kapag ito po kasi ay dinadalong ng agila, ito ay tumatayo ng matatag at ginagamit ang kanyang tuka bilang sandata. Pinapabayaan ng kaaway na masaktan ang kanyang katawan, ngunit tumatayong matatag. Ganon din po sana ang gamit nating mga Kristiyano na paraan ng pagtatanggol na nasa atin ang tabak ng Espiritu. Kapag tayo ay dinaluong ng kaaway, tumayo tayo ng matatag at ipanlaban natin ang salita ng Diyos. Sa pagtatapos, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nararapat nating ingatan sa ating puso. Sa halip na mamuhay sa puso natin ay takot, maging matatag po tayo sa pagsubok, gamitin ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos bilang pagpapaalala, kalasag at armas upang magtagumpay at hindi tayo magkasala. Pagpalain po kayo mga kapatid. Salamat po. Depths I cry to you. In darkest places I will call. Incline your ear to me anew and hear my cry for mercy, Lord. Where you took out my sinful ways, how could I come before your throne? Yet for forgiveness meets my gaze. I stand redeemed by grace alone. I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you till my soul is satisfied. So put your hope in God alone. Take courage in His power to save, completely and forever one. By Christ emerging from the grave, I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you till my soul is satisfied. Has come to make a way, and God Himself has paid the price, that all who trust in Him today find healing in His sacrifice, that all who trust in Him today find healing in His
sacrifice. I will wait for you. I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. I will wait for you, I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight.